Marami sa mga pioneers or mga Pi Network members ang nagtatanong at nag-aalburuto sa excitement dahil sa mga bagong development na tila nagpapahiwatig na nagsimula na po ang ikalawang yugto or second phase ng mainnet migration. Pero teka lang, totoo na nga ba ito? At kung oo, ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado ang mga claim ng ilang users tungkol sa Phase 2 ng Pi Network mainnet migration at ano po ang sinasabi ng Pi Core team at ano naman ang dapat nating gawin bilang bahagi ng community. Kaya maghuhukay din tayo kung ano nga bang ibig sabihin ng abstract KYC at bakit may ilan pa rin na hindi makausad sa proseso. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Times. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang sinasabi ng mga users tungkol sa second phase ng migration na ito. Ayon po sa mga posts sa X or dating Twitter, maraming Pi Network users ang napansin na may bagong checklist item sa loob ng kanilang Pi app. May mga screenshots pa silang ipinakita kung saan makikita ang green tick matapos nilang i-confirm ang bagong process. Para po sa ilang users na nakatapos na ng unang migration, laking gulat nila nang makita nilang may karagdagang hakbang na kailangang gawin. Ngunit pagkatapos nila itong i-confirm, naging kulay green ang mark. Ibig sabihin ay nag-progress po ito. May isang user pa nga na nag-post ng yan, sabi niya rito is I just saw this in my mainnet checklist even though I already received my first migration. Well, I confirm it anyway and it's green now. Check yours and do it. Ayan, yung kanyang sinabi. Dahil dito ay mas lalong uminit po ang community. Maraming nagsimula ulit na mag-login sa kanilang app at tingnan kung may bagong item din sa kanilang checklist. Karamihan ay umaasang ito na ang simula ng second batch ng migration. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ng parody account ni Dr. Nicolas Cucales. Ayan. Kilala nyo ba si Dr. Nicolas Cucales? Siya ang pinakakilalang mukha ng Pi Network. Pero isang parody o hindi totoong account sa X ang nag-post ng Pi Network second migration has begun. Yan, kasama ng mga steps kung paano po makumpleto ang migration process. Bagamat hindi po verified at hindi official ang account na ito, mabilis po itong kumalat at naging viral. Marami ang natuwa at umasa na ito na nga ang susunod na hakbang sa paglipat ng Pi patungo sa mas stable na mainnet economy. Pero tandaan, hindi ito kumpirmado ng Pi Core team. Wala pang opisyal na announcement mula sa kanilang verified social media or website. Ngayon is ano po ang sitwasyon ng mga tentative pioneers? Habang ang iba ay masaya at nagsi-celebrate sa bagong development, may isang grupo ng users na tinatawag ang kanilang sarili na tentative pioneers. Ayon sa kanila, natapos na nila ang ilang bahagi ng proseso gaya ng KYC. Ngunit hindi pa rin sila makapag-migrate. Sabi nila, parang na-stuck sila sa tinatawag na abstract KYC status. Ibig sabihin, nakapag-KYC na sila sa papel, pero hindi pa rin recognized ng system bilang kompleto or complete. Kaya tuloy, hindi nila mailipat ang kanilang Pi balance papuntang mainnet. Marami sa kanila ang nagtag sa Pi Core team sa X. Umaasang mariresolba ito agad at magkaroon ng pantay na treatment para sa lahat ng pioneers. Ngayon is ano nga bang ibig sabihin ng abstract KYC at bakit po ito mahalaga?
Ang KYC or Know Your Customer ay isang mahalagang proseso para ma-verify kung totoo ang identity ng isang user. Ito po ay bahagi ng anti-fraud at saka anti-boot measures ng Pi Network para siguraduhing real people or totoong tao lamang ang makakagamit ng system. Ngunit sa kaso po ng abstract KYC, parang naging incomplete ang status ng verification. Kaya kahit na kumpleto na ang ilang hakbang, hindi pa rin tuluyang natatanggap ng system ang kanilang KYC bilang valid. Ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila makapag-migrate. Mahalaga ito kasi kung hindi maayos ng PiCore team ang issue na ito, maraming users ang maiiwan sa sidelines kahit matagal na silang bahagi ng network. Ngayon is ano po ang posibleng dahilan ng second migration phase? Sa ngayon, marami ang naniniwala na ito ay bahagi ng gradual rollout strategy ng Pi Network. Hindi sabay-sabay ang migration ng lahat ng users. Maaring ang unang batch ay para sa mga early adopters at saka KYC at saka naka-KYC na agad. Habang ang second batch ay para sa mga bagong na-verify o na-clear na ang issues. Ito rin ang pahiwatig na si Pi Network ay patuloy na umuusad papalapit sa open mainnet phase. Ito na yung panahon kung kailan si Pi ay magiging available sa lahat ng network at posibleng ma-trade sa mga exchanges tulad po ni na Binance at saka KuCoin. Pero sa ngayon, partially open mainnet pa rin tayo. At kahit na may mga green ticks sa checklist ng ilan, hindi pa rin ito nangangahulugang open na or fully open na ang network sa public. Ngayon is ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin nakasali po dito kay Pi Network, ito po ay isang sinyalis ng paggalaw. Bagamat hindi pa ito opisyal, ang mga ganitong developments ay nagpapakita na hindi pa patay ang project ni Pi Network. Kung ikaw po ay isang pioneer, magandang i-check mo ang iyong Pi app araw-araw at siguraduhing updated ka sa checklist mo. Tiyakin mong kompleto na ang iyong KYC at iba pang steps. Huwag kang maghintay ng last minute kasi baka malate ka sa susunod na wave ng migration. At para po sa mga traders na naghihintay kung kailan magiging available si Pi sa mga malalaking exchanges, ito ay paalala na mag-ingat at maging handa. Huwag muna tayong maniwala agad sa mga unofficial claims. Palaging i-double check po natin sa verified accounts at official website ng Pi Network. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang Pi Network ay isang interesting pero mabagal na project. Halos 5 taon na mula nang magsimula ito pero wala pa ring fully open na mainnet. Ngunit sa kabila nito ay milyong-milyong tao pa rin ang nananatiling umaasa. Ang ikalawang migration phase, kung totoo man yan, ay magandang hakbang patungo sa pangako ni Pi na maging accessible at decentralized currency para sa lahat. Pero sana lang ay maging mas malinaw ang communication ng PiCore team sa community para maiwasan po ang kalituhan at mga fake news. Para po sa mga Pinoy pioneers, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang wala pang fully open mainnet, mag-focus po tayo sa pag-update ng ating checklist, pag-share ng tamang impormasyon at pag-iwas sa mga scam. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.